I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. Hello sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipinos and OFW. Hello po, shout out sa inyo mga bes. Ayan, ano? Nako, nakikita nyo itong nakikita ko. Ay, grabe. Grabe yung paglago ng ekonomiya ng bansa, no? At napakaganda ang tanawin, no, ng bansang Pilipinas, lalo na paggabi dyan sa may bandang Makati, buong Maynila. Ang ganda talaga, tataas ng mga building, ano. Pero mas maganda itong balita natin, mga kababayan, ha. Siyempre, congratulations sa mamayang Pilipino, of course. Una-una po yan, ha? Dahil isa tayo po sa nagbigay na mas malakas at paglago ng ekonomiya ng bansa under the Marcos administration. Ngayon lang po nangyayari, no? Marami po tayo ng magandang balita. Ito, mas maganda to, no? Magandang balita lagi ang ipopost natin. Siyempre, pag mayroong mga kailangan natin na reaction, i-reactionin natin ang mga nambabati ko sa ating mahal na Pangulo. Ito, basahin ko, no? Sabi dito mga kababayan, no? Ay, grabe. UN report, Philippines one of the strongest performance in Southeast Asia. Oh, 'di ba mga bisyan? Anong source natin? Philippine News Agency. Galing. Obvious naman mga bes, ha. Kahit sabihin mo mataas ang ibang bilihin, yung ibang bilihin lang din naman ang tumaas. Natural lang po 'yun. Bakit kanyo? Nasa makabagong panahon tayo, lagi kong sinasabi, wala po tayo sa 1970s, 80s, 90s, ibang panahon ngayon, panahon pa ni Digong or the rest, mahal na ang bilihin, at depende naman sa iyo yan mga kababayan, kung paano mo diskartihan, 'di ba? Pero pag tamad, tulad ng mga laging bumabati ko sa Pangulo, mag-aaray talaga yan. Para kompleto, detalyado, basahin ko mga kababayan. Okay? Sabi po dito, ayan Philippines economic growth, ayan, is expected to accelerate this year and in 2026, making the country one of the strongest performers among the Southeast Asian economies. A report from the United Nations, oh my goodness, which is ang UN. United Nations na ito guys, ang nagsabi. Department of Economic and Social Affairs has said, diba? Congratulations sa pamuno ni Pangulong Marcos Jr. In its recently published a flagship report, the World Economic Situation and Prospects 2025, the UN projects Philippine economic growth to accelerate to 6.1% this year. Goes, ha? Pero kung dito tayo sa Southeast Asia, pero pag sa buong mundo mga kababayan, nangunguna po ang India, nangunguna po sila, no? Grabe din. So para kumpleto detalya, basahin po natin ang buo, okay? Ayan sinabi mga bes, UN report, United Nations na ito mga bes, hindi GMA, hindi ABS-CBN or hindi po dito sa Pilipinas, kundi ang United Nations. PH one of the strongest performers in the Southeast Asia. Ibig sabihin, napapansin po tayo, dito sa Pangulo ng Pilipinas, at kitang-kita nila kung paano gumalaw at kumilos. Ang importante sa isang bansa, no? Sa isang pinuno, mayroong political will, mayroong diskarte, no? Paano ang pamamaraan, paano ba ang estratehiya niya, paluguin ang ekonomiya ng bansa. 'Di ba? Dapat may mga kababayan, mayroong kang yung talagang skills na talagang maparaan ka sa lahat ng bagay. At suriin mo saan ba ang nagiging root, ang kahirapan sa bansa, doon mo kukunin at isipin mo kung paano mo solusyonin ang bawat problema, 'di ba? Kaya ito si Pangulong Marcos Jr. nakikita natin guys,
Every international forum niya, nakikita po natin yan. Una-una na po dyan, yung mga international foreign investors and local investors, kung paano po niya ini-encourage, paano ipinagmalaki ang Pilipinas, na ang Philippines ay pinakamagandang destination for foreign investors. Ganun din po ang mga locals, kinausap niya yung mga icon. Dahil pag nag-invest ang mga yan, siyempre kailangan ng manpower, mga kababayan. At siyempre tayong mga Pilipino ay tatangkilikin natin kung ano man po guys, yung mga ipinatayo o anuman ang mga pinatayong malalaking kumpanya dito sa Pilipinas. So, di ba? Kaya magandang balita ito para sa atin lahat. Basahin po natin. Vibrant economy, the skyline and business district of Bonifacio Global City in Taguig City on clear Friday afternoon, October 4, 2024. A report recently released by the United Nations Department of Economic and Social Affairs said Philippines' economic growth will likely accelerate to 6.1% this year and 6.2% in 2026. Yan. Di ba? Diyan talaga sa diyan po sa Global City. Makikita nyo ang daming mga foreigner diyan. Saka magandang area, no? Ang ganda ng yung place na yan, guys, no? Talagang masasabi mo pang yayamanin talaga. Ay hindi lang po 'yun, no? Ay talagang para po sa lahat. Makita nyo naman Kaya sabi ko, ang ikagaganda ng isang bansa nasa pinuno po 'yun. Sa totoo lang. Alam nyo, sa panahon ng mga nakaraan, hindi po nangyayari yung ganito sa totoo lang. Dali ito si Pangulong Marcos Jr. sa bagay, ang kanyang pinag-aralan, very economics, di ba? Correct me if I'm wrong. Sabi po dito guys, sa Manila, Philippines economic growth is expected to accelerate this year in 2026, making the country one of the strongest performance among Southeast Asia economies. A report of the United Nations Department of Economics and Social Affairs has said. Wow, napakagandang balita ito. Very proud naman tayo mga kababayan, kasi ang Pilipinas nare-recognize naman talaga sa buong kapuluan ng mundo, sapagkat ang Pangulo na ito talaga namang makita mo mga kababayan yung mga bilateral meeting niya, kinausap niya lahat ng mga yung mga famous na business leader sa buong mundo, kahit saan bansa siya pumupunta, talagang pinupuntahan niya, no? Taliwas doon sa mga batikos ng mga dilis at saka mga ibang anti-Marcos na puro travel ang Pangulo. Tingnan nyo, yung travel niya, mayroon naman mayroon namang resulta, yung mga nag-invest na napakalaki mga kababayan. Pero mayroon pa akong isang video na talagang malula kayo sa investment niya ng isang bansa, mga besa. Later na yan, sabi po dito, in his recently published flagship report, World Economic Station of Prospect 2025, the UN projects Philippines economic growth to accelerate to 6.1% this year. Not only that, but siyempre ipagpanalangin natin mga kababayan na ang ating bansa ay talagang mangingibabaw sa buong mundo, no? Hindi lang 6.2, baka abot pa tayo ng 7. God is good all the time. Walang imposible sa Panginoon, dahil ang leader ng bansa ay napakalimamuno. Sa totoo lang. Tuloy, ang sinabi, 6% this year. Tuloy, economic growth is forecast to further go up to 6.2% in 2026. Ay na, di ba? Yung expected mo na ganung klaseng kataas, baka mas sigit pa dyan ang maaring ibibigay sa atin ng Diyos, sapagkat Pangulong Marcos Jr. puro tulong sa mga mamayang Pilipino, sa mga mga maralita. Alam nyo mga kababayan, kasi nakatala sa Biblia po yun yung pagtulong sa mga maralita. Nako, malaking balik yan na blessing sa atin. Kaya yung ginawa ni Pangulong Marcos Jr., inaalala niya yung mga vendors, dinagdagan ng mga dagdag kita, mga puhunan ba, pati yung mga akap, mga tupad, AX, lahat pero binabatikos yung ayuda. Sabi ko, bakit nila binabatikos? Ayaw ba nila na mabigyan ng tulong itong ating mga kababayan? Kasi ang ayuda not everyday naman di ba mga bes? Tuloy.
The Philippines is one of the strongest. Sabi dito, grabe oh, nakakatayo ng balahibo ito ah. Oh, the Philippines is one of the strongest growth performers among Southeast Asian economics. Oh, marami tayong binabalita talaga mga bes. Nauungusan natin. Ang bansang China sa manufacturing, number 1 pa tayo. 1.8%. Grabe. Oh, pang ilan ng China? Pang-4 ba yun? Pangatlo? Biro nyo yun. Ibig sabihin, mga kababayan, magaling sadyang magaling talaga yung pinuno ng bansa. Tsaka yung mga economic teams niya, mga bes. Magaling nagtatrabaho. Tingnan nyo. Tuloy. Said, United Department of Economic and Social Affairs, Economic Affairs, Officer, Xingqian Wang. Oh, talaga, grabe. The anticipated sustained growth reflects robust domestic demand. You see, ongoing public investment and the positive effect of recent investment policy reforms along with a vibrant labor market and growing services sector, Huang added. You see guys, malaki ang naitutulong ng mga foreign investment at saka yung mga local investment. Na sinasabi po ng mga dilis, kumikita lang daw yung mga oligarko. Sinong oligarko? May mga oligarkong balasubas. Pero itong tinutukoy ko, sila ni Mr. Pangilinan ng Channel 5, di ba? Sila ni Ayala Subel, Rason, Mr. Ang. Yan ba mga balasubas na Hindi. Mga icon yan. Mr. C ng SM. Tingnan nyo. Yang mga yan, ang daming natutulungan. Bakit? Pag si Mr. C, yung may-ari ng SM, magpatayo ng SM sa ibang lugar, anong kailangan? Siyempre manpower, nabibigyan ng trabaho. Mr. Tan, gano'n, lahat. Di ba? Malaking naitutulong nila. Nag-i-invest din sila dito sa Pilipinas. Di ba nakakatulong mga yan? Of course, nagbabayad din ng tax mga yan. Mayroon talagang mga balasubas na oligarko na hindi naman kilala. Di ba? Yung mga domestic, ay syempre guys, shout out sa ating mga OFW. Isa rin sa nagbigay ng malaking katulungan din sa Pilipinas. Okay, mga bes? Talaga naman proud tayo bilang Pilipino. Naku, kayo naman, Sabi po dito guys, Huang said economic growth will be driven by strong investment activity and robust private consumption. See, mga bes? Mga besyang. Congratulations naman sa ating mahal na Pangulo. Hindi natin nakikita ang ibang galaw ng ating mahal na Pangulo. Pero guys, grabe kung magtrabaho. Dahil sa kanyang hardworking, ito po ang resulta. Kaya tuloy ang suporta natin sa kanya. Talagang believe ako sa kanya, sa galing niya. Yung very skilling talaga ito si Pangulong Marcos Jr. Magaling talaga mamuno sa totoo lang. Monetary easing amid lower inflation will support domestic demand. In the near term, robust remittance inflows will bolster households' income and expenditure, he added. Huge mga bes. Shout out sa ating mga OFW. Talaga naman. At marami pong tayong nakikita na magagandang nangyayari sa Marcos administration. Tumaas po ang nagkaroon ng trabaho, 'di ba? Bumaba buhagya ang inflation. Diskarte lang sa buhay, mga kababayan. Huwag na tayo magreklamo. Tayo na po ang nagda-drive sa sariling pamilya natin kung paano natin buhayin ang ating pamilya everyday. Hindi tayo pwede umaasa sa pamahalaan. Araw-araw ng pangailangan natin, ay Sus Maria Josep, tayo po ang higit ang magbibigay ng katulungan sa pamilya, sa bawat pamilya natin. Ang pamahalaan nandyan lang po yan. Tumutulong sila pero not everyday. Di ba? Tama ako, correct me if I'm wrong, mga besya. Tuloy. Ano pang sabi? Ayan. Additionally, the global demands for AI-related electronic product is expected to boost merchandise trade, while service trade will benefit from the ongoing recovery in international tourism. Huang said. See? He, however, noted that the growth outlook faces potential downside risk
downside risk. Increasing trade tension, including the possibility of higher tariff, could undermine merchandise trade performance, he said. You see guys, sa totoo lang, sa kabila po ng mga paninira nila kay Pangulong Marcos Jr., pero tingnan nyo naman siya ba, mga beso, at focus lang sa trabaho. Wala siyang pakialam sa mga baser niya. Huang said current account deficit since the end of the pandemic also make the economy susceptible to exchange rate volatility, especially if there are unexpected monetary policy shift by the major developing country central banks. Uy, nako. Guys, mayroon po akong another video. Nako, malulula kayo dito mga bes. Sa liter lang, ko yan, i-upload ko, no? Additionally, the Philippines is highly vulnerable to climate change with more frequent and unpredictable natural disaster, potentially leading to the significant economic and social losses, Huang said. Alam niyo naman ang Pangulo, di ba? Sabi ng iba, napakamahal mga bilihin, grabe, yung mga mga ibang pangunang bilihin lang. Pero huwag kayo guys pagdating sa mga disaster natin, grabe, on the spot kaagad, always ang tulong sa kanila, hindi po nadidelay, no? Sa totoo lang, no? Tapos makita mo si Pangulong Marcos pag nag-iikot, pumunta doon, sabay bigyan ng 50 million. Di ba guys? 30 million. Grabe, bilib ka, uy. Tapos yung mga nasisirang mga tulay nila pinapagawa pa ng pamahalaan, di ka naloka. Ay nako, sabi ko nga, napakaganda itong ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Napakaswerte ng mga LGU, sa totoo lang, no? The report meanwhile forecast inflation to settle 3.0% in 2025 and 2026, which is well within the government 2 to 4% target. Yes! Sa totoo lang guys, tingnan nyo paano gagalaw si Pangulong Marcos Jr. Bababa at baba ang inflation. Pero minsan, sa ating mga sarili din natin, tulungan din po natin ang Pangulo, no? Nako, diskarte lang talaga sa buhay. Ang Pangulo gumagawa ng paraan yan, sa pagbababa ng inflation. Di ba? Kaya niya nilagay po yung itong Kadiwa Store. Di ba? May mga murahin doon. Mura, very affordable naman. Lalo't may mga bigas 29. Abangan po natin yung balita ng DA. Ibaba yung presyo ng bigas next week. Sigurado mangyari po yan. Inflation in the Philippines has been relatively benign and is projected to remain within the central bank's target range in the near term, Huang said. A key contributor to this stability is the moderation in food prices. Tama. Prices pressure on food are expected to continue easing. Ayun. Particularly at the government has reduced the import duty on rice from 35% to 15% effectively until 2028, he added. Oo naman guys, no? Sa totoo lang. Kaya minsan parang tayo na po ang number 1 na nag-import Samantalang noon tayo ang nag-export, ngayon tayo grabe ang tindi. Kaya po yan ang hinahanapan ng paraan ng Pangulong Marcos Jr. Yung maiwasan natin na mag-import. Di ba? Kaya nga gumagawa siya talaga ng paraan. Kaya todo suporta ang niya sa mga magsasaka. Kahit anong klaseng sektor ng magsasaka, makamatis, maonion man yan, mabigas man yan, or mamais, lahat, maprutas, lahat. Talagang binibigyan niya ng prioritize yan. Lalo na po yung mga mangingisda, talaga naman. Kikita nyo naman guys libreng bangka, lahat. Nako. Nasa diskarte ng Pangulong Marcos Jr. Napakagaling niya talaga, sa totoo lang, no? Matalino, iba kasi talaga pag matalino, no? Mayroong mga matalinong bubo na hindi ginagamit. Pero itong talino ni Pangulo kakaiba. Sa totoo lang mga bes, pinapagana niya lang kasi nakafocus siya kung paano niya palaguin yung ekonomiya ng bansa na matagal ng bagsak. Naku, talaga naman. Huang iterated that potential higher tariffs from the trading partners, disruption to supply chains in trade routes,
and climate-related disasters could reignite upward pressure on prices. Wow, galing naman talaga. Grabe mga bes, ano? Kakaiba talaga si Pangulong Marcos Jr. Oh, believe kayo talaga sa kanya. Hindi naman bumibilib yung mga anti-Marcos. Yun lang naman talaga hindi bumilib kay Pangulong Marcos. Hindi nila nakikita yung kanyang magandang performance. Kaya naman tumaas ang kanyang survey. Tataas at tataas yan. Para sa akin, ang survey hindi po nakikita sa survey. Nakikita natin yung galaw niya ba. Di ba? Kung paano niya hinandle ng maayos, paano niya sinolusyonan yung mga problema. Di ba mga beswa? Dagdagan nyo yung mga reaction ko. Mag-comment kayo sa comment section. So yun guys, ano po ang kapalagayan nyo? Yun mga bes, ano po ang kapalagayan nyo? Ako, ang kapalagayan ko, well, very trust ako sa Pangulo. For sure yan, lalago ng lalago. Malay nyo, in the next future mga bes, ay magiging number 1 sa buong mundo na pinakamalakas ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Ay wow, pag nangyari yan mga bes, sabi ko sa inyo, susugurin tayo dito ng mga investor. Hindi na kailangan maglakad magpunta ng international si Pangulong Marcos Jr. Sila na po ang susugod. Pupunta dito para mag-invest, kayo naman. So yun guys, ang pinaka-latest updates ko. See you again. On my next more good news for everybody. Thank you for watching. See you again. Bye and babush. God bless Philippines.